kontrobersiya, naiipit sa mga intriga, mga prominenteng entertainment print journalists sangkot sa iba't ibang controversial na kasong usap-usapan sa apat na sulok ng showbiz. While busy in reporting the latest happenings in show business, hindi nakaligtas sina Jobert Socaldito, Christy Fermin, Lolit Solis at Alfie Lorenzo sa pagbuwelta ng mga issues sa kanila. The most controversial showbiz news personalities tonight in our story Behind the Story. Una, Lolit Solis versus Piolo Pascual and Sam Milby. Mula pa nang lumabas ang controversial article ni Manay Lolit last year tungkol sa di umano'y pagkakakita niya sa dalawang aktor na very close to each other isang hapon sa Hotel Sofitel. Malayo na ang itinakbo ng kaso. Last month, finally ay inakyat na sa korte ang libel suit na i-final ng dalawang actor against TV host columnist. Ang naging desisyon namin, we found a probable cause against the respondents Lolit Solis and Veronica Samio. Sa tingin namin, may sufficienting ebidensya na na-commit nung respondents yung charge na libel. A few days after, nag-file naman si Manay Lolit ng kanyang counter-affidavit. Sa ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan sa korte ang kaso sa pagitan ng magkabilang kampo at buong bayan ay nakaabang sa magiging resulta ng labang ito. Second, Christy Fermin natalo sa kasong isinampan ni na Annabel Rama at Eddie Gutierrez sa kanya 13 years ago. Matapos ang matagal na panahon, finally ay nadesisyon na ng Supreme Court ang kaso between the Gutierrezes at kay Christy Fermin. The TV host columnist is ordered by the court na magbayad ng hindi bababa sa 1 milyon sa kabilang kampo. At noong April 6, sa programang sa The Buzz ay nagkrusan landas ni na Tita Annabel at Nanay Christy. At dito ay naging kontrobersyal ang palitan ng mensahe ng dalawa. Wala pa kang message, kalimutan mo. Ang message ko, Christy Fermin, Christy, sana matuto ka na at madala ka na. Sana lahat kasi actually boy, ang dami mga artista, marami siyang mga tinitira mga artista na nagte-text sa akin, tuwan-tuwa sila sa nangyari. Kasi sila hindi sila pwede na lumaban kasi nga mahaba nga yung proseso ng di ba? Sana Christy matuto ka na. Andyan siya Sana Christy matuto ka na. Huwag ka nang, kung sumulat ka man, at least dahan-dahan lang. Huwag yung pabigla-bigla. At saka, huwag mo naman siraan isang tao na below the belt, puro pang invento. Kasi kawawa naman kami, siya may radyo siya, mayroon siyang dyaryo, kawawa yung mga artista na hindi pwedeng lumaban, di ba boy? Yun lang ang advice ko kay Christy. Dahan-dahan kasi susulat mo, Christy. Ngayon, pinagtatawad na kita, mas hindi ka pa nagsasorry sa akin. Nang si Christy naman ang humarap sa manonood, hindi maikakaila ang pagiging emosyonal ng TV host. Lahat ng sinabi ni Tita Annabel kanina ay sinabi ko, nire-respeto ko. Sabi ko nga sa'yo, boy, nandyan pa rin ang kaso. May karapatan pa rin ako na ipagtanggol ang aking sarili. Nandyan pa rin, hindi pa natutuldukan yung dokumento. Pero isang bagay po mga kaibigan, lagi ako naniniwala mula sa isang negatibong bagay, nakakakuha po tayo ng positibo. Si Tita Annabel po kapag hinahalikan ko, hindi po niya inaalok ang kanyang pisngi, pero hindi po ako iniiwasan. Nung pumunta po si Tito Eddie dito ng birthday celebration ni Rufa, tinanong niya ako, Christy, kumusta ka na? Kasabay ang isang mahigpit na yakap na parang wala ng hangin sa pagitan namin. Sa akin po, noon pa man, tapos na ito. Sa loob po ng 13 taon, parang malaking sword, yung Damocles sword. Isang malaking punyal po ito na anumang oras pwede bumagsak sa ulo ko. Araw-araw na ginawa ng Diyos, ang parusa po ay kulong. Nung Huwebes, may mga tumawag kong kaibigan at nag-text. Ang una kong tanong, meron bang kulong? Wala raw. Mula rito, inisip ko na lang ang aking mga anak. Siyempre, di ba? At sabi ko nga, anuman ang nagawa ko, kaya merong nagalit, minatapakan. At hindi po ikabababa ng aking pagkatao kung magsabi ako ng paumanhin sa mga artistang hindi nakakagusto po sa aking mga sinusulat. Pero ako po isang manunulat na tapat din po sa aking propesyon. Paninindigan ko po ang aking mga sinusulat dahil yun po ang aking prinsipyo at meron po akong karapatan bilang malayang mamamahayag. Maraming salamat po. Tita Christy, time Maraming feels salamat. over.
Ikatlo, Jobert Sukaldito, niloko at binastos nga ba ng kampo ni Gabby Concepcion? Ayon sa reports, matapos makipagkasundo kay Jobert para sa pag-endorso ng isang produkto, bigla na lamang daw pumirma si Gabby sa kalaban ng produktong napagkasunduan nila ni Jobert. At ang itinuturong dahilan di umano nito ay ang manager ni Gabby na si Rose Flaminiano. Sa kanyang pagharap sa The Buzz noong linggo, Gabby finally faced the issue. Umpisa pa lang sa press con, kung meron hong gusto, kausapin na ako. I try to communicate with people. I called you up. Tinawagan ko rin tinext ko rin si Jobert. Meron pang ibang namagitan para mag-uusap kami. Pero open ako. That's good. That being open is very good. Pero kinabukasan, kaagad namang sumugod ang manager ni Gabby na si Mommy Rose sa Tarlac City Trial Court kasama ang legal counsel at asawa niyang si Attorney Ed Flaminiano. At bilang buwelta nga ay nagsampa naman ng 10 million libel suit against the TV host columnist. Ilang sources pa ang nagsabi na maliban sa pagsasampa ng kaso, isang sulat din ang ipinadala ni Attorney Ed kay Jobert kung saan di umano nilait nito ang reporter at pinaglaruan pa ang pangalan nito nang tawagin itong Jobert Sukaldito o Sukal doon. Ngayon ay mas lalo pang umiinit ang alitan sa pagitan ng magkabilang kampo, but this time the battle is against the Flaminianos and Jobert. Finally, Alfie Lorenzo, sinibak nga ba sa DZMM at sa ABS-CBN? Ilang linggo na ang nakaraan since the tension between Judy Ann Santos and ABS-CBN erupted. Sa madalas na paglabas ni Judy Ann sa GMA7, marami ang nagtatanong kung tuluyan na nga bang lilipat ang aktres sa Kapuso Network. Marami na ang nagtangkang kunin ang direktang pahayag ng aktres, pero hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na kasagutan sa issue. Sa gulong ito, di umano ay pati ang manager ni Judy Ann na si Alfie Lorenzo ay apektado dahil pati daw ang programa nito sa DZMM na What Is It All About Alfie ay pinag-iinitan na ngayon ng ABS-CBN. Isang akusasyong sinagot ni Alfie sa exclusive phone patch interview sa kanya ng Cinema News Alert Weekend Edition. Marami ng bawal. Bawal nga sabihin yung mga bawal na kiraan daw yung mga Akala niya, sinikiraan yung mga pag sinabi mo, ang Jezebel 44, ang logo 18. Para sinisiraan daw yung mga Sir, ano mo magsabi? Sabi niya totoo, paninira, o sige, sinisiraan ko sila. In this interview, the manager reporter also blatantly expressed his ire sa pagtapat daw ng Star Cinema sa pelikula ni Judy Ann. Oo. Kasi hindi na nga tinulungan Dapat yung sadar purakin pa, gano'n. Yun lang ang magkasin labanan yan Kung dirty tactics lang talaga yan, maglabanan na ng dirty tactics. Idinagdag pa ni Tito Alfie na maging ang interviewing ito sa kanya ng Cinema News Alert ay hindi niya inaasahang makakarating sa publiko. Dahil totoo, in fact, ito nga, sinimangang gamit ng I doubt kung mailalabas ito. Samantala, nang direkta siyang tanungin kung totoong tinanggal na siya sa nasabing radio station, makahulugan ang sagot ni Tito Alfie. Ayaw ko, tanungin mo sila. Hindi malaking bagay yun Hindi malaking bagay yun, yung DZMN, tamo, nag-radio ko ng 1 hour, yung Sabado. It is a sacrifice on my part. I'm doing it for them. Well, that is it for our show. Bianca, ito ba, are you the romantic type? Ay, yes. Then you should get this album. It's OJ Mariano, and the album is entitled Ballads. Get your copy now and buy originals. Right? Speaking of the romantic type, speaking of love, I love my dress. I'd like to thank our stylist, Franco Saicon, and the designer of this dress, Puy Quiñones. Thank you very much. That's it. That's finally it for our show. That is it for our show. Tutok lang dito kung saan una kayo sa balita. This is Cinema News Alert Weekend Edition.